May quick comparison tayo dun sa ating, ito yung OSIC 4K action camera na dual video. So yun, so ito yung dati nating ginagamit. Ang previous niya is marami naman siyang accessories, pero isang battery lang ang kanyang kasama. So same with so ito yung kanyang yung features niya. Naka 6 axis anti-shake, sabi niya, 2.0 IPS, Wi-Fi, waterproof, external and microphone, then 4 times. Tapos ito yung kanyang freebies. May remote din siya. So ito, nabili na natin ito. So ito yung ginagamit natin ng matagal na pinopost natin sa YouTube at mga other videos. So ito, meron siyang na dyan, pagbultan. Ngayon bumili tayo ng bago kasi ito, kasi yung sa stabilizer niya dun sa aking mga video, magalaw. Hindi siya masyado. Tapos pag naka IES on siya, yung stabilizers on, yung kanyang video hindi na siya widescreen. Pero kapag naka distortion on siya, widescreen yung video niya. Ang isa sa mga naanuhan ko rin dito, maganda siya, pero ang isa na ko is yung format file niya is .mov. So malaki, kumain siya ng memory. Kaya pag nag-upload ng videos, kino-convert pa natin ito sa MP4. So nag-decide tayo na bumili pa ng isa ng camera, and this is the Supremo naman. So bago ko binili ito, marami akong pinanood ng mga YouTube na kanya. So ito, wala siya yung yung ganito. Yan, kaya kailangan mo itong case niya na ito para mailagay mo doon sa body stripe o sa body strap natin, o kaya sa mga ganyan siya. So ito ay naka 5K na siya, EIS 2.0, Wi-Fi din siya, pero hindi siya dual video. So hindi pa natin nasusubukan, bagong-bago pa lang. Ito may dalawa na siyang battery. Ito isang battery lang, kaya bumili pa ako ng extra na battery saka yung charger niya. So same with dun sa kanyang features. So nakalagay din lang dito 6 axis with electronic image stabilizer version 0.2, pero dun sa napanood ko sa YouTube, kahit na naka-stabilizer on siya, widescreen pa rin. So yun ang tinignan ko kung bakit ko siya binili. Pagdating sa feature niya, mas loaded yung feature nito. So naka 5K na siya at 30 fps. May remote din siya, Wi-Fi, then built-in microphone, then pwede PC cam, yan. So safe. Yan yung kanyang mga kasama. Mas marami itong kasamang previous kaysa dito kay OSIC dati. Yung kay OSIC, yung iba binili ko pa sa Shopee, yung mga ibang mga niya, accessories niya dito para magamit ko dun sa akin. Dito kay Supremo, halos kumpleto na siya. Yan, may pass mount, curve mounting. So mas marami, then may sticker pa na libre yan. Ipapakita ko mamaya yun. So far hindi ko pa naman natitesting si Supremo kasi umuulan. So same pa rin, sa bike pa rin natin siya gagamitin, sa ating e-bike. Yan. So ganun pa rin naman, almost the same pa rin yung mga accessories niya. Pero ang nakita ko rito kay Supremo, meron na siyang extra na cover pag nasira yung kasi laging gamitin ito dito sa OSIC ko, yung ganyan ko gasgas na So kaya mayroon siyang pamalit.
Then at the same time, yung dalawa yung battery. And ito, importante ito eh. Mga attachment mo pag naglaano ka dun sa mga kwan. So meron siyang ganito, dalawa. Isang maiksi, saka isang medyo mas mahaba ko. Yung kay Osik, binili ko pa yan eh, mga yan. Yung mga ibang accessories niya. So mas maraming accessories kay Supremo. Pagdating sa features nito ng Brenos ko, almost the same din naman sila. Pero dito nga lang, ang pagkakaiba talaga dito is kahit na yung dun sa settings niya, pag inon mo yung stabilizer on niya, yung anti-shake, yung kanyang widescreen is naka-on pa rin. Unlike dito kay Osik, pag inon mo yung stabilizer niya, nag-o-off kaagad yung widescreen. Yung widescreen niya. Kaya yung mga videos natin, yung kuha niya, narrow. So dito, based sa aking mga napanood lahat sa mga videos sa YouTube, yung widescreen niya is maganda. So yun pa lang, yun pa lang ang aking review. To follow yung videos pag ako'y nakapagbisikleta. So imamount natin dito sa ating e-bike. Ayan, i-check natin yung kanyang bibili pa tayo pala ito ng micro SD nya kasi wala siyang free na micro SD. Same with Osik din yung binili natin, wala siyang free na micro SD. In terms of weight, magaan si Supremo, magaan. Si Osik mabigat. So mas mabigat si Osik. Yan. Tapos dito niya yung almost the same din naman sila. Pero as per may parang mas wide talaga yung angle nitong lens niya. Mas bukol siya eh. Unlike kay Osik, hindi siya bukol, naka-flat. Yan. Meron siyang kay Osik, meron siyang ganito. Yan. Kay Supremo wala. So okay. So that's all. Sa next na video, tingnan natin yung quality ng video ni Supremo. Thank you.